Hello guys, kumusta? Kumusta? So today is Friday, March 13. Friday the 13 pala ngayon. So magbibigay na ako ng update. Parang more than a week na akong wala sa social media, pati sa sa YouTube. Basically sa YouTube. Social media in general. So last Wednesday nag-live stream ako last week, 'di ba? Last Wednesday ng umaga. Tapos gabi nagtrabaho ako. So habang rumurota ako sa area, nagde-deliver, yan po yung pick up, naka-receive ako ng ng video call, group call din sa aming magkakapatid. Tapos sabi unresponsive na daw si Mami. So minsan nababanggit-banggit ko yung mami ko last time na hospital, tapos na discharge. I'm trying to give you an update without sharing too much, kasi iba personal. So bibigyan ko rin kayo ng update syempre, kasi it's your right to know, bilang lalo na yung mga followers ko, kung ano nangyari sa akin. So yun nga, nag video call, sabi unresponsive na daw yung mami ko. So at the back of my mind, sabi ko, alam ko na mangyayari yun eh. Sabi ko sa inyo, pagka nasa medical profession kayo, meron kayong yung tinatawag na clinical eyes, kita mo na sa pasyente kung masama ang lagay o hindi. So ayun, nagtrabaho ko naiyak din ako noon habang nasa labas ako, pero sabi ko kailangan kong tapusin yung task. Naka-pick up na ako noon eh. Tapos sabi ng misis ko, umuwi na daw ako. Sabi ko ayoko umuwi kasi malulungkot lang ako eh. Pag umuwi ako malayo ako, anong gagawin ko? Ayoko. Sabi ng misis ko, tawagan ko daw yung ate ko. Sabi ko, ano sasabihin ko? Hindi ko alam kung ano sasabihin. Hindi ko alam kung anong sasabihin sa kanya eh. Diba? Mahirap pag nasa malayo ka eh. Tanggap na namin yun eh. Pag malayo ka, wala. Hindi. Mahirap. Mas maganda huwag ka na lang magsalita. So ganun nga nangyari. Sabi ko, sige, tatrabaho pa ako kahit namatay na yung nanay ko. Trabaho. Nakailang ikot pa ako nun eh. Tapos yung isang, ito maganda to eh, share ko sa inyo. Yung isang pick up and delivery ko, yung delivery ko sa bahay namin, 3 houses away lang sa bahay namin, kapitbahay namin. Hindi ko kilala yun pero doon na-deliver. Sabi ko, mukhang pinapauwi na ako kasi andun ka na sa bahay mo, 3 bahay na lang, andyan ka na. So sabi ko, might as well umuwi na ako. Umuwi ako, ganun pa rin, syempre in shock, tas nag-grieve. Hindi mo alam sasabihin. Hindi ko rin makausap yung iba kong kapatid eh. Ano pa sasabihin mo, di ba? Wala. So pero na-realize ko, iba't ibang tao, people grieve differently, iba-iba. Kasi ako, nag-grieve na ako nung nasa ospital siya. Umiyak na talaga ako doon. Humingi na ako ng tawad. Kasi naalala niyo, umuwi ako nung July, di ba? June, July. Nasa Pilipinas ako. Nagpunta pa kami ng Palawan. Yun na pala yung last na makakasama ko yung mami ko. Asar na asar ako sa mami ko kasi ang kulit-kulit na niya nangungulit, nagiging makulit na. Senile na kasi. Hindi ko nga alam bakit siya senile eh. 80 years old pa lang siya eh. Pero makulit. Ulyanin, tawag natin ulyanin, di ba? Pero hindi ko alam bakit eh. So sabi ng misis ko noon nasa Pilipinas, pagpasensya mo na yan, mami mo, kasi baka mamaya magsisi ka sa uli. Kaya, yun nga yun, isa nga yun sa pinagsisihan ko, na napikon ako sa kanya sa kakulitan niya. Pero yun na nga, isa sa mga regrets ko, yun na pala yung last namin pagsasama nung July.
July 2025. Tapos ano pa ba? Sabi ka, I want to give you an update without sharing too much information. So ayun nga, dapat ang living niya is March 11. Kaso iniintay daw nila ako, kaya in-extend nila ngayong Sabado sa Pilipinas ang libing. Sabado ng umaga, pinapauwi nila ako. Sabi ko hindi ako makauwi, wala akong passport eh. Nag-renew kami ng passport February 23. February last month. Kasi mag-expire yung passport ko ng March eh. Wala naman akong planong magbiyahe. Ganyan, malay ko ba may mangyayaring ganito, di ba? So nag-renew ako, nag-renew kami ni Mrs. Ang pinagtataka lang namin yung kay Mrs. dumating sa kanya 3 weeks ago. So parang 2 weeks lang na-renew na yung sa kanya. Tapos ako intay talagang last minute. To the point na yung mga kapatid ko nga parang ayaw maniwala na wala akong passport eh. Sabi kung lilibre ka sa pamasahe. Sabi ko, anong gagawin ko sa pamasahe kung wala naman ang passport? Mahal, totoong mahal pagka biglaan na magbo-book ka. Mahal. Kaso nga, anong gagawin kung walang passport? Wala. So tinawagan ko yung renewal nung Wednesday, passport service. Sabi, isi-ship daw nila hanggang Friday. Pag hindi daw ako binigyan nag-email ng tracking, mag-follow up daw ulit ako sa inyo. So ibig sabihin hindi pa rin nasi-ship. Sabi, wala, hindi na talaga. Tanggap ko na hindi ako makakabiyahe. Sayang nga, sakto rin kasi spring break yan, walang pasok si AJ. Bakasyon, nasa bahay lang. Pwede rin ako umalis. Tapos pwede ako mag-book kahit mahal yun kasi may dalawang credit card ko. Ang taas ng credit limit eh. No? Kaya ako sinasabi yun kasi hindi totoo na na wala akong pera. Madali lang mag-book eh. Madali lang credit card mo lang yan eh. Saka mo na problemahin yung bayad. Kaso nga wala akong passport. So ano pa i-share natin? Dati kami magkakaibigan, pinag-usapan namin na pag tayo tumatanda na talaga, isa sa mga sign yan nga, pag namatay na yung mga magulang, tayo na kasunod yan, di ba? Yun ang natural flow eh. Magulang muna, tapos tayo, tapos di ba anak, apo, ganon. Sabi ko, maswerte pa rin kasi di ba yung meron ng kaklase, anak ang namatay eh. Mas malala yun, no? Yun talaga. Hindi ko alam paano mararamdaman yun. So maswerte pa rin, natural tayo, flow of life. So yun, naisipan ko magmuna social media in general. Kasi wala rin akong gana wala rin ako sa mood, nagigrieve siguro kahit pa nagigrieve ako hindi ko kaya magpanggap na masaya ako, hindi ko kaya magpanggap na tapos nagigrieve pala ako kahit pa paano, nagigrieve ako kahit hindi ko nakita umiiyak, syempre nagigrieve, di ba? Sabi ko pa naman dati, lalo sa mga subscribers ko, sa kaibigan ko, sabi ko, pag nag-vlog ako, therapy ko yan eh. Pero iba pagka mga ganitong bagay, yung mga pwede i-consider to na life-changing event eh. Kaya pala yung iba, may namatayan sa pamilya, umaalis totally sa social media o nag-iiba ng kasi life-changing eh. Pwede mong bitiwan lahat. Naalala ko nung January nung na-hack yung channel ko, na-depress ako, natakot ako kasi sabi ko hindi ko na makukuha, pinaghirapan ko yan. Tagal, ilang taon ko inalagaan yung channel, pero pag may mga ganito nangyari pala sa buhay mo, wala ka nang pakialam, kaya mo i-let go lahat. Pwede mong pabayaan lahat. Walang halaga lahat. Pag mga ganitong mga pangyayari sa buhay, mabigat to eh. Ano pa? Yun nga, unang-una, ayoko rin sana mag-share ng ganito kasi ayoko nang kinakaawaan ako eh. Tsaka mga personal na bagay dapat hindi sinashare. Pero syempre, bigyan ko kayo ng update. Iba nagtatanong mga nagme-message, ano nangyari sa akin? Ganyan nangyari, sabi ko, muna ako.
wala mo ng social media, parang makapagnilay-nilay. Hindi ko alam yung English nun eh, makapagnilay-nilay, ma-absorb ko yung situation, di ba? Hindi, syempre yun nga, yung part ng grieving process na gusto mo lang ng katahimikan, ayaw mo na mag-isip muna ng iba, ayaw mo ng kung ano-anong inaasikaso, ayaw mo ng ano, gusto mo lang mag ano, status ko, ano lang, autopilot lang ako, wala mo na iisipin, no? Yung una, share ko na rin sa inyo, nung una yung daddy ko naman, a long time ago, siguro mga 8 years ago, nung nabaltaan ko na dinadialysis, naiyak ako. Nasa clinic ako nun eh, nasa dialysis clinic ako, kaya ako naiyak kasi sabi ko, yung ibang tao naalagaan ko na dialysis patient, pero yung sarili kong tatay hindi ko ma-dialyze, hindi ko matusok. Tinutusok kasi yung ano, yung site nun eh, pag tatanga-tanga talagang magkaka-error or masasaktan yung pasyente. Tapos nang namatay siya, nakauwi ako nun kasi wala akong trabaho, tapos galing na ako sa heart attack, tapos ano pa ba, wala, maganda ano yung circumstances nun eh, kaya ko talagang umuwi. Ngayon talaga feeling ko parang hindi ako pinabiyahe eh, hindi ako pinabiyahe ng pagkakataon. Tataka talaga ako kasi sabi nila pagka sabay kayo nag-renew ng passport, magkasunod lang, pero ang laki ng gap, 3 weeks na yung misis ko na passport dumating, ako wala pa rin, parang talagang hindi ako pinabiyahe. Kasi kung nandito lang yung passport ko, book agad ako, alis na ako bukas o mamayang gabi. Hindi talaga ako pinabiyahe. Siguro blessing in disguise na rin, you know, may gera ngayon, delikado rin sumakay ng eroplano, pero syempre pag ikaw nga ganito nangyari sa'yo, hindi mo isipin yun, bubuk mo na lang, tapos alis ka na. Tapos yun nga, yeah, I don't wanna be a downer doon sa mga viewers ko, no, yung mga nanonood nito, no? Pero it is what it is, yun ang nangyari, di ba? Gusto ko sana happy lang, pero yun ang nangyari. At least para hindi rin kayo mag-alala or bakit hindi na ako nagla-live, tsaka hindi ako gumagawa ng videos, no? So ayun nga, minsan ma-realize mo eh, kahit sabihin mo na pakita mo na na mahal mo yung magulang mo, kasi hindi mo alam pagka nandun ka sa sitwasyon na yun, i-disregard mo pa. Yun nga, ma-realize mo lang talaga pag wala na, no? Ma-realize mo na lang talaga pag wala na, no? Kahit sabihan kita ngayon, wala, hindi mo yan papansinin. Pero pag nawala, saka mabigat na na pangyayari sa buhay, no? Sa amin pa naman magkakapatid, 8 kami magkakapatid eh, ako yung pinakaunang lalaki, kaya tuwang-tuwa sila sa akin nung dumating ako, no? Sabi nila paborito ako ng daddy ko, pero mas ako sa mami ko eh, kasi nakita ko yung yung paghihirap namin. Ako kasama ng mami ko, mamalengke, mamili ng paninda, tapos ibebenta sa palengke, talagang hands on. And gagrab ko na rin yung opportunity na to. Isa sa mga hindi ko makalimutang moments ng mami ko, nag-aaral ako ng elementary sa Aurora A. Quezon Elementary School. May nag-riot daw doon sa Taltalon, sa harap, malapit sa bahay namin. Yung mami ko nagga-garden, nagtatanim-tanim at that time, madumi pa daw yung kamay niya. Hindi, madumi talaga kamay niya. Nakita ko siya noon eh. Tumakbo siya doon sa school namin sa Aurora A. Quezon, sa Galas, para lang sabihan ako na yun nga, may kaguluhan. Magulo nun dati sa Tatalon eh. Yung mga nagra-riot, mga sige-sige, Sputnik, mga ganyan, no? Para ma-warningan ako. Baka kasi pag uwi ko madamay ako, no? Ganong kagulo dahil sa Tatalon eh. Isa yun sa hindi ko makakalimut sa nanay ko, no? Anyway,
Ano pa ba? Ito pa pala, pinag-usapan namin ng misis ko, no, na wala na kami hindi, pagka kunyari yun nga, namatay na, mas maganda pang manahimik ka na lang, huwag ka magtanong, huwag kayo maninisi. Yun ang advice ko rin sa iba. Sabi ko, lalo na malayo tayo, hindi pwede. Iba rin kasi pinagdadaanan yung mga tao pag nandoon sa kabilang panig ng mundo. Di rin natin alam kung ano yung nangyayari sa kabila, di ba? So yun, tatanggapin mo na lang talaga, tatanggapin mo na lang. Kaya siguro rin ako, nagpahinga din ako, mentally at saka emotionally. Gusto ko lang din na magpahinga. Pero siguro yan, in a few hours ililimin na si Mommy. Sinabihan ko na sila kahapon, wala pa rin yung passport ko. Hindi ako makakaano talaga, sa online na lang manonood ako ng libing, no? So yun, siguro bigyan ko lang ng update. So after nito siguro baka next week Wednesday makapag live na ako, tapos mag-upload na uli ako ng mga videos. Kailangan ko lang talaga ng pahinga, no? So salamat sa mga nakikiramay, and like I said, I don't want to be a downer. Gusto ko lang magbigay ng update. So salamat sa suporta sa channel ko, and sa akin personally, may mga nagpapa-extend ng support, and sabi ko, kita-kits na lang. Bye.